Balik NBA Summer Camp ang ating kababayan itong si Kai Soto bilang paghahanda niya sa paparating na 2024 NBA Summer League. Ano kaya ang pwedeng maging epekto nito sa ating national team na Gilas Pilipinas? Yan mga idol ang ating kwentuhan ngayon. Pero mga idol, bago muna ang lahat, baka pwede namang maka-arbor ng isang like and share sa video natin ngayon. At kung bago ka pa lang napadpad idol dito sa ating channel, pakiclick naman ang subscribe button bilang suporta dito sa Maestro Coach TV. So heto mga idol, kabi-kabilaan na naman ang balita na itong si Kai Soto, itong ating kababayan, ay patuloy na pinupursigi ang kanyang pangarap muli na makabalik sa NBA Summer League. And lately, maging itong si Coach Tim Cone ay nagbigay ng kanyang pahayag. Parang nagkukumpirma nga na itong si Kai Soto ay nandun na sa Amerika at kasalukuyan ngayong dumadalo sa kabilat kanan ng mga NBA Summer Camp bilang paghahanda sa 2024 NBA Summer League. So itong balitang ito ay nagbigay ng panibagong excitement sa marami nating mga kababayan na patuloy na umaasa na isang pure-blooded Filipino ang makakapasok dyan sa prestiyosong NBA o National Basketball Association. Kaso ang nakakalungkot dito, kaalinsabay ng pagkabuhay ng excitement ng maraming mga supporters nitong si Kai Soto, heto on the other hand ay nabubuhay din ang kanyang mga bashers. Matatandaan kasi natin na tila parang hindi naging matagumpay ang kampanya nitong si Kai Soto sa nagdaang NBA Summer League, which is maraming mga kababayan natin ang nadismaya doon sa kanyang naging performance dyan sa attempt niya na yan sa NBA. Well, actually, totoo naman na hindi naging maganda ang performance noon nitong si Kai Soto. Pero ang hindi maintindihan ng ilang mga bashers ay maraming iniindang sakit ng katawan, maraming injury during that time itong si Kai. Particularly yung injury niya sa likod at maging sa kanyang balakang. Honestly, maging ako ay napapaisip noon kung nag-iinarte o nagdadrama lang itong si Kai Soto during that time. Kasi nga, yung mga pambato sa kanya ng mga bashers ay kunwari lang daw merong injury itong si Kai Soto para mapagtakpan ang kanyang pangit na performance during that time. Pero in fairness, na-vindicate itong si Kai. Dahil nung pagbalik niya dito sa Pilipinas, ay napatunayan naman talaga na ilang buwan siyang na-layoff, nagpahinga muna para makasabak sa susunod na mga laban ng Gilas Pilipinas dahil nga meron siya talagang tinamong injury. At kung naalala nyo pa, mga idol, nagkaroon pa nga dyan ng tinatawag ng maraming mga fans na parang Gilas telenovela. Whereas, walang tigil na nagpapatutsyada itong si Coach Jot Reyes sa kampo nitong si Kai Soto kung ano-ano yung mga masasakit na mga binitawang salita nitong si Coach Jot Reyes dahil nga parang ayaw noon maglaro nitong si Kai Soto para sa ating national team. Pero ang totoo niyan, talagang napatunayan merong iniindang injury, yung kanyang back injury at saka ang kanyang waist injury, itong si Kai Soto. Siya nga pala mga idol, kung umabot kayo sa bahaging ito ng ating video, paki-comment naman kung taga saan ka habang nanonood ngayon para malaman natin hanggang saan umabot ang ating video ngayon. At syempre, para makapagpasalamat na rin. So ayun na mga idol, maraming mga bashers nitong si Kai Soto ang ngayon ay nagdadalawang isip. Yung iba pa nga nakakalungkot, parang pinapanalangin pa nila na pumalpak ulit ang kampanya nitong ating kababayan. Yung iba naman ay sumusuporta naman in fairness. Pero andun pa rin ang kanilang second thought kung mas maganda kaya ang maaaring ipakitang performance ngayon nitong si Kai Soto. So what are those key factors? I-breakdown natin mga idol, mga key factors na maaaring makatulong at masabi natin na magiging maganda this time around ang magiging kampanya nitong ating kababayan na si Kai Soto dyan sa paparating na NBA Summer League. First key factor na nakikita natin na makakatulong kay Kai Soto dyan sa paparating na NBA Summer League ay ang kanyang health issues. This time around, hopeful ang magiging kampanya nitong si Kai dahil maganda-ganda ang kanyang kondisyon ngayon kumpara sa kanyang kondisyon nung unang nag-attempt siya na pumunta dyan sa Amerika para sumabak sa NBA Summer League na yan. So, minomonitor natin yung health issues nitong si Kai at wala tayong nababalitaan na meron itong tinamong injury dyan sa Japan B-League na yan. And for the second key factor, itong tinatawag natin na body conditioning. Yes, mga idol, marami ang nakapansin. Gumaganda ang pangangatawan nitong si Kai Soto, particularly ang kanyang upper body, which is nagre-resulta din
ng magandang galawan niya inside the paint. Nadagdagan ang kanyang power. Nakikipagbunuan na sa ilalim, nakikipagbalyahan na, at gumaganda na rin ang box out nitong si Kai Soto. And that is through the help of his old trainer na nagbalik sa kanyang kampo, itong si Coach Mel Lantin. Yes, maraming hindi nakakakilala siguro dito kay Coach Mel, pero isang mahusay na body conditioning coach ito nitong si Kai Soto. Ang mga body conditioning coaches kasi ay off the screen ang kanilang ginagawang trabaho, hindi tulad ng mga head coaches na lagi silang napapanood ng maraming mga fans. But honestly, isang mahusay na body conditioning coach itong si Coach Mel. And I am very happy, maraming natutuwa na muling ibinalik ito sa kanilang kampo. At kitang-kita naman talaga natin na muling nagbalik yung magandang laro nitong si Kai Soto. Lumakas ang kanyang pangangatawan, lumakas ang kanyang presence inside the paint. And the last key factor na nakikita natin na pwedeng magpalakas ng ating loob na magiging maganda nga ang kampanya nitong si Kai Soto sa paparating na NBA Summer League ay ang kanyang performance consistency. If we're going to get back sa mga previous games nitong si Kai Soto sa mga nagdaang game niya dyan sa Japan B-League, isama na rin natin ang kanyang performance sa FIBA Asian Qualifier first window, ay talaga namang napaka-consistent ang kanyang laruan. Ang kanyang mga average, ang kanyang statistics, nakikita natin very consistent. In fact, tinanghal nga siya nitong FIBA organizer sa Asia sa nagdaang FIBA Asian Qualifier first window as the best center na naglaro doon sa window na yan. Kaya makikita natin talaga hopeful, malakas ang pag-asa na magiging maganda this time around ang kampanya nitong ating kababayan. So mga idol, actually ilan lamang yan sa maraming mga key factors na nakikita natin. Kung meron ka pa idol na nakikitang key factor na sa tingin mo makakatulong ng malaki dito kay Kai Soto at magpapalakas ng loob natin para matyak natin na magiging maganda nga ang magiging performance nitong ating kababayan, i-comment mo lang yan sa ibaba. Pero kahit anong key factors pa yan, kung hindi magiging malusog ang pangangatawan nitong si Kai Soto, ay talagang walang mangyayari. Kaya talagang ang pinaka-importante dyan, maging maganda sana ang kondisyon nitong si Kai Soto hanggang sa unang araw ng kanyang paglalaro sa actual na NBA Summer League para hindi na maulit yung kanyang mga naging performance noon na halos hinihila na lang niya ang kanyang dalawang paa dahil bigat na bigat siya, halos hindi niya mabuhat ang kanyang upper body dahil napakatindi ng kanyang back injury during that time. Eh sana instead na maging bashers tayo nitong si Kai Soto, ay maging masaya na lang tayo para sa kanya. Maging optimistic tayo, malay natin at the end of the day, pag isang Pinoy talaga ang nakapasok dyan sa NBA, isang kasaysayan yan at karangalan ng buong bansa. Hindi tulad ng panalangin ng mga bashers na sana pumalpak, sana magkalat, sana hindi maging maganda, sana hindi gamitin itong si Kai Soto. Puro na lang pessimistic, puro negative na lang ang kanilang nire-request o pinapanalangin na maging kalabasan ng performance nitong ating kababayan na para bang ang gusto nila ma-vindicate ang kanilang ginagawang mga pamimintas dito sa ating kababayan na si Kai Soto. Actually, hindi naman natin sinasabi na totally fit na talaga sa NBA itong si Kai Soto. Wala tayong sinasabing ganon. Wala rin tayong sinasabi na perfecto na ang laruan nitong si Kai Soto. Marami pa talaga ang dapat i-develop dito kay Kai Soto. Actually, yung ibang mga fans, nagsasabi lang ng kanilang mga suggestion na pwedeng makatulong, ma-improve dito sa ating kababayan. Hindi bashers ang tawag natin sa mga yon. Pero yung iba talaga, hindi talaga nila na-appreciate, positive man, negative man, ang nangingibabaw pa rin sa kanila ay ang mga pangit na performance nitong si Kai Soto. And aside from these bashers, gusto rin nating tawagan ng pansin o i-call out ang ilan sa mga kababayan natin na content creators. Wala namang masama, i-cover natin ang kampanya nitong si Kai Soto, pero saktuhan lang. Andun lang tayo sa positive, optimistic tayo, hindi tayo pessimistic na observers nitong si Kai Soto, pero wag naman natin sanang sobrahan ang pagpuri, wag nating sobrahan ang expectation. Kasi yung iba, hindi na talaga makatotohanan ang kanilang mga reports regarding dito kay Kai Soto. Yung ilang mga napapanood natin o nababasa, ang sabi, kinuha na raw ng Golden State Warriors itong si Kai, kinuha na ng Los Angeles Lakers. Yung sabi nung iban last year, kinuha na siya ng Orlando Magic, pero ang totoo, ni isa man doon ay walang katotohanan. So ang nangyayari lang, nagiging confusion lang ito sa part ng mga fans nitong si Kai Soto. At higit sa lahat, nagbibigay lang ito ng negatibong impression dito kay Kai Soto. Ang bintang tuloy ng ibang mga bashers nitong si Kai ay masyado nating na-baby itong si Kai Soto. But honestly, walang kinalaman itong si Kai Soto doon sa pinapakalat
ng mga fake content creators. Ngayon, balik tayo dito sa kampanya nitong ating kababayan sa NBA Summer League na yan at yan sa pagpunta niya sa Amerika para dumalo sa kabilat kanan ng mga NBA Summer Camp. Ano kaya ang magiging pros and cons nito na magiging pwedeng epekto sa ating national team na Gilas Pilipinas? So unahin natin yung positive side. Yes, makakatulong ng napakalaki itong pagpunta sa NBA Summer Camp nitong si Kai Sotto dito sa kampanya naman ng ating Gilas Pilipinas sa paparating na Olympic Qualifying Tournament. Gaya kasi ng alam natin, malalaki at malalakas, matatangkad ang mga players na makakaharap ng ating national team dyan sa paparating na Olympic Qualifying Tournament na yan. At malaking bagay, malaking factor ang maitutulong ng pagsasanay nitong si Kai Sotto dyan sa NBA Summer Camp sa US. However, on the other hand, yung nakikita natin na negative side naman ito ay baka lang naman mga idol, baka maging reason ito ng kampo nitong si Kai na maging skeptical sila na ipa-line up itong si Kai Sotto sa laban against Georgia and Latvia. Kasi kagaya ng alam natin, mas mauuna ang schedule ng mga laro dyan sa Olympic Qualifying Tournament kumpara naman sa schedule ng mga laro sa NBA Summer League. Baka magdesisyon itong kampo ni Kai na mag-playing safe na lang sila para sigurado na pagdating ng NBA Summer League ay walang injury talaga ang isang Kai Sotto. On that hand, magiging negative side ito para sa ating Gilas Pilipinas. Pero mabalik tayo mga idol kung mag-iisip mabuti itong kampo ni Kai. Sakasakali lang naman na ganun ang maging isipan nila na maging skeptical sila sa paglalaro para sa ating national team para manatiling healthy ang katawan nitong si Kai. Pero sana isipin nilang mabuti. Malaki ang exposure na pwedeng ibigay ng isang Olympic Qualifying Tournament. Pang buong mundo na laban yan at hindi pipitsugin ang mga makakalaban dyan nitong si Kai Sotto. Kaya't malaking maitutulong nito kung ang pag-usapan natin ay exposure para sa ating pambato. Gaya ng ginawa ni Kai Sotto, naging dominante ang kanyang laro sa previous FIBA Asian Qualifier first window at napansin siya maging ng mga FIBA organizers. Kaya't maganda sana ituloy nila ang paglalaro sa Olympic Qualifying Tournament at sigurado nagkalat dyan ang mga NBA scouts. So balikan natin yung tanong natin kanina sa ating introduction mga idol. Makakatulong kaya itong paglalaro nitong si Kai Sotto sa paparating na NBA Summer League? Makakatulong ba sa ating Gilas Pilipinas ang pagsabak niya sa kabilat kanan ng mga NBA Summer Camp dyan sa US? Ang sagot natin dyan, yes, malaking tulong ito, hindi lang para kay Kai Sotto, kundi sa kabuuan ng ating national team. Kayo naman mga idol, ano sa inyong palagay? Tama ba ang naging desisyon ng kampo nitong si Kai Sotto na muli silang sumabak sa paparating na NBA Summer League? O mas maganda na mag-focus muna itong si Kai sa Japan B-League at maging sa ating national team? I-comment nyo lang yan sa ibaba. At doon, kagaya ng dati, ituloy natin ang ating masarap na kwentuhan dito sa Maestro Coach TV.